Happy Monday everyone and welcome to another vlog. Grabe, antok na antok pa ako. Tapos sobrang talaga sama ng pakaramdam ko gawa nung pagbitbit ng mga gamit kahapon. So today is Monday. Hindi tayo papasok today. Tapos pakarwash ako later, hopefully bukas na. Feeling ko bukas naman na sila at wala ng tao kasi lunes na ngayon. And pupunta tayo ng LBC kasi magpapa-mail ako ng resibo dun sa fun run nung 2 weeks ago dun sa Pride Run. Pasensya na kayo, para pa akong sabog kausap. Samahan niyo ko ulit for another witty vlog. And chinek ko na yung cellphone ko this morning. Bumalik na to 1,900 plus yung aking subscribers. The best is yan. Updated na yung ating YouTube studio. Naka 1929 na yung ating subscribers. Na nga mag-aayos tayo. Aating tayo ng dance class. Meron kasi street dancing dito sa may gym. And luckily, si mama hindi mag-gym today. So, sabi ko, take advantage ko na yon kahit masakit yung mga kaso-kasuan ko, ganyan. Hindi ko na na-vlog, pero kanina, bago ako mag-ayos ngayon, or bago to, is nagluto ako ng baked macaroni. Yung dance class pala is magi-start ng 6 o'clock. So, ngayon is 5:37 na. Though, malapit lang naman yung gym sa amin. And, medyo commute-commutean tayo today kasi nga, mahirap magdala ng sasakyan doon kasi walang parking. And just to add, ito din pala yung first time kong pupunta doon sa branch. Dalas kasi nag-gym ako dito sa may SM Santa Rosa. Kanina, ibablog ko sana nagluluto ako. Kaso, lobat tong camera. At ito nga, nag-signal na siya na lobat. So, medyo tayo. Hitik sa time. Kaya hindi ko na rin siya chinarge. So, ito, inaantay ko nilang malobat. So, pag nalobat to, stop na. Little lang natin yung makeup natin. Para tayo makalarga na. So, lang ako, kilay, blush, powder. Tapos, lipstick. Yun lang yung gagawin natin. Hindi na ako masyado mag-e-excite na. Super ganda na to, sis. Talagang, ang tagal niya mawala. Very hydrating. Then, mag-powder lang tayo. Gamit tong fashion candle. I think I'm ready. Tara na, umalis na tayo. Nakauwi na ako from gym and nakaligo na rin ako. Hindi ko na masyado na-film yung pagpunta ko sa gym kasi nagmamadali ako, as in running late na talaga. Yung tipo pagdating ko doon, I'm 6 minutes late. So, nag-i-start na sila. And hindi ko rin kasi ma-video like yung entire, what do you call this, na dance class kasi nga may mga music. So, baka ma-copyright po tayo. Nag-iisip din ako ngayon like ng aking fitness or workout plan. Iniisip ko kasi na every Thursday and Friday since may dance classes, ay yung naisip ko na mag-dance class or MWF ganyan. Tapos Tuesday and Thursday rather, running. Wait, may tumatawag. Tula kami. Wow. May natin isang tropa. Okay, wow. Pare-pares pala kayong pula Oo. Yung sa item. Pares pa kayo ng bayan niya? Kaya. Tumatawag yung asawa. Kasi nakaano siya ngayon. Napaalam siya, may tatambay siya ng mga tropa niya. So, yun, nag-video call lang. Sige na, asawa, ka dyan, mag-enjoy ka dyan. Kasama mo yung mga kaibigan mo. Maya ka na lang tumawag, ha? Okay. Love you. Ingat ka dyan. Bye-bye. Love you too. Grabe, hindi ko pa rin na-charge tong camera. As in, lobat na talaga. So, guys, gusto ko lang ipakita sa inyo si Chestnut at kung paano siya matulog. Tignan nyo, ang cute-cute niyo. Ganito matulog ang aking bata-batuta. Ito po si Ate Chestnut. Ang aking ate. Na po siya. Mag-8 years old na po siya next year. Tapos, ito naman po si Nognog. Ayan, dito siya nakakulong sa kulungan. Kasi nga, medyo makulit siya. Pa lang si Nognog, mag-1 year old pa lang siya sa August 8. Kaya paghahandaan namin yung birthday ni Nognog. Napakalambing ni Nognog. Alam mo ba na kahit saan ako magpunta lagi siya nakabuntot.
tapos minsan kakalabitin ka niya. Tapos ang gusto niya, pag kinakalabit ka mo siya, ikikis-kiss mo siya, yung love-love kayong dalawa. Kaya napakalambing yung nog-nog. Pala ko lang talaga bumili din ng mas malaking niya, parang kulungan dito. Kasi tinan nyo, medyo malaki na siya. So, hindi na siya nakakahiga ng like, yung straight na straight talaga. Pero ayan, nakakatulog pa din naman siya dyan. Parang sa ngayon, tiis-tiis muna si baby nog-nog ko. Pero soon, bibili tayo ng mas magandang mas magandang higaan, 'di ba? Ang pugi-pugi ng baby nog-nog ko. Nog-nog, sleep na ikaw, nak? Ha? Sleep na ang baby nog-nog ko? O sige na, di na ikaw kakausapin ni mami, ha? Para makatulog ka na. Good night, Nogi. Happy Tuesday, everyone. So, gusto ko lang mag-share sa inyo ng aking parang komento about dun sa post ng isang sikat na icon sa LGBT community na talagang isa siya sa mga kinalokahan ko. So, itong tao na to, isa siya sa mga pioneers sa LGBT. So, pag sinabiting pioneers, as in, noon-noon pa yon. So, pretty much, based on sa idea na yon, makakaisip na kayo kung sino tong taong ito. Anyway, so parang dun kasi sa comment niya, parang sinabi niya na pag bakla ka, kasalanan mo ang ma-depress. Kasi daw, ang bakla, pwede ka doon lumapit sa kapwa mo bakla para maging ma-happy, ganyan. Tapos, instead daw na ma-depress, ganyan, lumapit na lang daw sa mga kaibigan, magtrabaho. Kasi daw, kapag nagtrabaho daw, magkakapera, mas lalapit yung lalaki sa kanya. Yung parang ganun. So ako, to be honest, medyo nainis ako doon sa ganung komento at ganung notion kasi I experienced depression myself last year at alam kong yung hirap nung pinagdaanan at kung paano ko siya nilabanan. Hindi siya kasing dali lang na iniisip niya or natin na kapag depressed ka, makipag-usap ka lang sa tao. Kapag depressed ka, pumunta ka lang sa ganyan. Kapag depressed ka, pakabisi ka. Hindi siya ganun kadali. Kaya, forgive me kasi ayoko talaga ng ganitong klaseng mindset na parang ako for me lang, na kung hindi mo naranasan yung isang bagay, to begin with, huwag ka na lang magbigay ng opinion mo. Kasi, hindi ka naman makakapag-share ng factual information kasi nga, hindi ko siya na-experience eh. Tapos yung idea na sinabi niya na parang, magtrabaho na doon na magtrabaho tapos lalapit yung lalaki. So, bakit ganun? Ano to? Parang pinapalabas ba natin na talagang ang mga bakla ipera-pera na lang? Try ko kasing himay-himayin yung sinabi niya. Hindi ko lang siya ma-post dito sa YouTube account natin kasi makaka-copyright tayo. Pero ito, pinapaalam ko sa inyo kung ano yung sinabi niya. Shinare ko to sa aking Facebook account. So, sa mga friends ko dyan, makikita nyo kung ano yung tinutukoy ko. So, nakakalungkot siya at some point, knowing na yung taong ito, isa sa mga pioneers ng ating community. I'm trying to understand na baka kasi iba yung generation nila before compare sa generation natin ngayon. Baka noon, hindi pa ganoon kadami ang mga nade-depress or baka nga hindi pa uso sa kanya ng depression ngayon compared ngayon kanya ito nasasabi. Pero hindi din kasi ibig sabihin nun na parkat hindi siya nangyayari before, ay hindi siya nangyayari ngayon. Sa akin, ang dami ng strike nitong tao na to kasi last time, nag-interview din siya sa isa sa mga sikat na accounts dito sa YouTube, hindi ko na lang din babanggitin. And na timing na ito ay during the Pride Month. So may mga komento siya about the LGBTQA+ community na medyo hindi ako nag-agree. Though, andun pa rin ako sa point na iniintindi ko kasi baka nga generation gap yung root cause ng problemang ito. Siguro piece of advice lang, no? Like you or anyone, ganyan. Siguro kung hindi mo talaga alam yung isang bagay, huwag ka na lang magsalita. Hindi kasi ito nakukuha lang sa pa-observe, yung inaalam mo lang kung ano nangyayari sa paligid mo. Yes, it may help. Pero kasi, if hindi ikaw mismo yung nakaranas nun, 'di ba? Ang mangyayari lang is may invalidate mo yung feelings ng mga taong nakaranas nun. Kaya ako nanggagaling ako sa ganitong emosyon kasi alam ko talaga yung pakaramdam at kung ano ang ibig sabihin ng depression kasi na-diagnose po ako. Gusto ko lang ilabas yung aking saloobin about dito pero I'm good naman. So later pala, magluluto tayo ng lunch. Nag-iisip pa ako ngayon kung ano lulutuin ko habang nag-work. So, ganyan ako mag-multitask. So, iniisip ko baka magluto na lang ako ng tinola. Kasi parang ayoko man kumain ng maraming maraming prito. At ayoko din na puro karne. Time check, it's 11 PM and naka-break na ako ngayon sa work.
At sasamahan nyo na ako dahil magluluto na tayo ng tinola. By the way pala, kung makikita nyo, naka-lipstick ako ngayon. So, ginamit ko na yung lipstick from Detail Cosmetics. Nasa TikTok account ko na siya. Na-upload ko na rin. So, ayun, panoorin nyo. Ito si Ate Chestnut. Behave lang siya. Hi, Ate Chestnut. Si Nogi. Nog. Nogi. Nog. Good boy ka, Nog. Good boy lang naman pala yung mga batuta na yan dito eh. Akala ko malikot silang dalawa. Good boy at good girl lang pala tong batuta na to eh. Good boy. Good boy, Nogi. Good boy ka lang, nak. Nog, get your toy. Where's your toy? Nogi. Noglas, get your toy. Come on. Get your toy. Kukunin niroan natin yun. Lagi yan, guys. Yan. Wow! Good boy! Galing! And oras na para magmerienda tayo. So, for today's merienda, ito yung kakainin natin. So, ito pala yung ginawa kong no-bake macaroni. So, ang ginawa ko dito, dahil no-bake nga siya, in-oven ko na lang, microwave oven, para uminit. Tapos, dito sa side, meron akong kimchi. Tapos pala, meron akong product na nabili sa TikTok shop. And, ano to, parang laro-laruan siya ng mga doggy. Yung parang chew-chew toy, ganyan. So, ito yun. Ito. Para lang siyang papel. Alam mo na ito is plastic. At ang claims kasi nila ito, hindi daw ito basta-bastang nasisira kahit anong ngat-ngat pa ang gawin ng aso. And so far, na-enjoy siya ni Nog laruin. Tignan nyo. Talagang ngat-ngat niya yan. Eh, tamang-tama si Nog mahilig siyang, ngumat-ngat ng mga papel-papel dito sa bahay. Mga kung ano-anong sulok-sulok. So, at least ngayon, meron na siyang ibang pagkakaabalahan. Ayan, hindi kahanap siya ng pwesto. Yan, very good, anak. Well, galing mo rin umanggulo, anak, ha? Ayan siya, oh. Good evening. Kakatapos ko lang maligo. Ito, maglalagay tayo ng, pimple patch. Kasi nagkakaroon akong tigawat dito. Ganito kasi talaga ako kapag na-stress ako. As in talagang tinitigyawan. Nag-i-start yun na-atake ako ng gastritis. Sumasakit yung tiyan ko ng sobra. So naranasan ko yung sakit ng tiyan kagabi. Tapos kaninang umaga, pagkakain ko, basta kumain lang ako ng kahit talagang sakit na ng tiyan ko to the point na parang isusuka ko na gano'n. Hindi ko masabi kung happy Wednesday ba ngayon or what kasi hindi maganda yung parang gising ko. Hindi ko alam. Alam mo yung parang gumising ako today na wala ako sa mood makipag-usap sa kahit sino. Kahit sa chat, medyo ilag ako. Tapos, yung pakaramdam na parang kapag nakikipag-usap ako or pinipilit ko yung sarili kong makipag-usap is parang, alam mo yun, may konting inis sa puso ko na para kasing napipilitan akong gawin. If that makes sense. Siguro, to be honest lang, medyo marami lang din talaga akong iniisip lately na minsan hindi ko na alam kung paano ko siya i-resolve, paano ko siya gagawa ng paraan, ganyan. Siguro nakikita niyo ako sa social media na okay na. Well, okay naman ako, pero not all the time. May mga times pa rin talaga na ina-atake ako ng ganito ko. So, hindi ko sure nga minsan kung nag-relapse ba depression ko or mood swings lang ba to. Siguro, ito rin yung epekto kapag sabay-sabay ng iniisip mo, marami ka nang pinaproblema. Ano mo yun? Akala lang iba wala lang akong pinaproblema kasi patawa-tawa lang ako, happy-happy lang ako social media, post-post ng ganyan. Naku, nagkakamali kayo kung alam niyo lang. Siguro kailangan ko lang talagang mag-relax, maglibang-libang. Hindi ko din alam kasi hindi naman ako like sobrang physically stress. Kumbaga, nakakapag-function naman ako ng maayos. Like, nakakapag-workout naman ako and all. Pero hindi ko lang talaga alam bakit this time. Kahit ganoon ako ka-active physically, na-feel ko pa rin yung na-feel ko before na na-depress ako. Kapag ganito ako na medyo depressed-depressan, ang ginagawa ko, nag-aayos ako. Eto, nag-makeup ako,
Pero ngayon, kung makikita nyo ko sa somewhere, magkaroon tayo ng kwentong interaction or baka chinat nyo ko tapos hindi ko pala kayo na-replyan, pagpasensyahan nyo na ako. Talagang nasa face lang ako nung ganitong moment ko dati. And importante talaga na meron kang mga taong makakausap, like yung mga professional talaga. Kasi importante na magabayan ka ng maayos. So, ito, panibagong araw na naman ng ating lalabanan. Thursday ngayon, and medyo malungkot ako na to. Wala lang, parang hindi ko makwento lahat, pero ang sad lang ng araw na to talaga. Kahapon, kagabi ka actually. Ngayon, nasa point ako na parang ayaw ko naman nang makipag-usap kahit kanino. Kahit kay mama, kahit kanino talaga, sin ayoko. Ito yung moment na gusto ko ako lang. Ang hirap. Pero, wala naman din iba makakatulong, di ba? Kundi sarili ko lang din. Kagabi, sa totoo lang, sobrang lungkot ko. Talagang pinagdasal ko nila, sana ko na lang ako magising. Wala. Patong-patong na. Kahit may gawin ka. Lahat naman nangyayari. Ngayon ang ginawa ko, yung cellphone ko, itong dalawang cellphone ko na to, in-airplane mode ko muna. Kasi ayoko makatanggap ng kahit anong message, kahit anong tawag. Ayoko. Ito ako lang muna isip ko, nag-relapse na naman ba yung depression ko, saka anxiety. Na kayo ha, kung medyo madrama dumulag na to, kung kumukuha ng simpatya sa inyo, ginagawa ko to kasi gusto ko lang ilabas ko ang nararamdaman ko ngayon. Mahirap din, nakikimkimin kong lahat. Kaya kaisa, kumuusap ako ng totoong tao, ng harapan. Itong camera na lang ang kakausapin ko. Ayan, so tapos na yung shift ko. Andito ko ngayon sa pa rin, sa kwarto. And nakakatuwa din pala talaga, no? Iba yung mga aso talaga. Ramdam nila kapag hindi ka okay, kapag sobrang okay ka. Kasi ngayon, dito yung mga aso ko. Kino-comfort nila ako. Dito si Nognog. Andito si Chestnut. Alam mo ba na si Nognog, unusual sa kanya na pabalik-balik dito sa kwarto. Kasi sanay naman siya na lagi ako nasa taas talaga. Kaso for some reason today talaga na, ewan ko, siguro nasa sense niya na wala ako sa hulog na yun. Kaya lagi siyang nakadikit sa akin. Sa ngayon, ang ginagawa ko is nagbabasa ako ng libro. Ito, fourth tuwing binabasa ko siya. Tapos, pa rin, airplane mode pa rin yung phone ko. And hopefully, tomorrow, mas better na ako, mas okay na. Ewan ko, kasi hirap din, no? Ang daming triggers. Hello, Thursday na ngayon. Medyo hindi ako nakapag-vlog kanina ng umaga kasi, alam niyo naman, may amats na naman po tayo. So, ngayon, ako mag-film. And, time check pala, na ngayon, 5:42 ng hapon. And bala ko mag-gym. Siguro gusto ko lang din alam mo yun, malibang. Gusto ko lang din mabisi yung isip ko. Kunting dagdag lungkot din na yung araw na to kasi wala, yung parang, alam mo yun, nagtitry na ako mag-open up sa tao na ganito, ganyan, na kailangan ko na makakausap, pero wala busy sila. Kaya, para hindi ko, maisip yung lungkot, yung thought na lagi silang busy, edi, pagurin ko na lang yung utak ko, diba? Status ko ngayon, medyo, kahit paano, maluwag-luwag na sa pakiramdam. Kasi yung makeup natin, medyo tamad talaga ako ngayon. Kaya, as in, light lang talaga. So, ang ginawa ko, nag-powder na lang ako nito, yung kay BLK. Tapos, magbo-blush on na lang ako. Yun lang. Wala na akong ibang idadagdag pa na powder. Tapos, ilalagay ko siya dito sa sa aking makeup kit para mamaya hindi na ako mahirapan magkuha-kuha.
sa mga na-realize ko talaga ngayon, mula nung nangyari to sa akin, itong depression, ganyan-ganyan, na parang ibalik ko na lang yung dati kong ginagawa, na mawala na lang ako ng pake. I mean, hindi ko na pag-aksaya ng panahon yung mga bagay na hindi ko naman kontrolado, ganyan. Siguro, i-control ko na lang yung paano ko mag-react, paano ko siya i-handle, kasi yun naman ang makakontrol ko eh. Pero yung sitwasyon na to, wala naman akong control dito eh. Tapos na tayo mag-ayos. Bababa na lang ako, tapos intayin ko na lang si mama. Good day guys! So for today's video, tayo po ay mag-running. Ito, nag-aayos lang ako. Time check. Ano na ngayon? It's 7:29 ng umaga. Not sure kung nakikita niya, pero ayan. 7:29. Just lang tayo ng mabilisan. Weather ngayon, nakulimlim, hindi siya sobrang maaraw. Sakto lang. So, tamang-tama. Gumising ako kaninang 6 a.m. Kasi nga, gusto ko mas maaga. Kaso nung nakita ko na, ano naman, like, kalmado yung araw. Sabi ko, kahit siguro mga 8 ako lumabas, okay lang. Pansin ko lang din, medyo mood ko, parang feeling ko better na ako. Ang naging issue ko lang is parang feeling ko for the past few days na hindi ako makatulog at nagtitake ako ng melatonin. Parang naging dependent ako sa melatonin. Kaya kagabi, parang ang tagal ko bago makatulog, as in parang 1 a.m. gising pa ako. Kung hindi ako mag-take ng melatonin, hindi ako makakatulog. Actually, hindi pa ako super okay kasi nga hirap ako matulog at night. Mula nung pinapractice ko na talaga na mawalan na lang ako ng pake talaga sa lahat, lalo na kapag hindi ako magbe-benefit, and then just control lang how I will manage the situation, lalo na dun sa mga controllable ko naman. Feeling ko ayun nakatulong sa akin, kumbaga bakit kahit paano gumaan-gaan yung loob ko. Tapos, siguro, kasama na rin dun yung acceptance na you have to accept na people are created differently. And yung events in life, hindi talaga siya mangyayari according sa kung ano yung gusto mo. So, instead of malungkot ka or parang dibdibin ko yun, iniisip ko na lang na I'll just let it slide. Huwag ko na lang intindihin masyado kasi wala din naman ako magagawa eh. Nandyan eh. Tulong din talaga na gawing habit yung mawala ng pake. Parang ano lang talaga ako. Literal na go with the flow na lang talaga ako. Hindi na dito sa blush na to. Umaabot to sa akin ng matagal talaga. As in, isang dot ka lang tapos i-blend mo lang. Ang ganda niya na. Pero hindi ko lang masyadong gusto sa product na to is yung pinaka-component niya, yung parang ka-packaging. Ang kasi, nagli-leak. Kaya pag sa bag, hindi ko rin siya madalas dinadala kasi nga, nagli-leak siya. Ito, tignan niyo. Kita niyo yan? Ayun yun sa sides. Grabe yung mag-leak. Lalo na pag sinara ko yan, may maiiwan. Nalagyan tayo ng powder. As in, padadaanan lang natin. Ulit natin siya ng setting spray. It's 7:42. Meron pa akong time para mag-stretching kasi by 8 a.m. saka tayo lalarga. So, ito lang yung aking get up for today. Mag-iipit na ako ng buhok later or magka-cup na lang ako kasi baka biglang umulan. At least ready na. Pero here's her look. Hi guys, ito nasa labas na tayo. Tatakbo na tayo. Kakatapos ko lang din mag-stretching. So, ayun, samahan niyo ako today. Ito ko ngayon sa may Mamplasan ata to. Ay, hindi ko sure. Naglalakad ako dito kung saan. Pero, ito yung daan papuntang pavilion. Ako na mag-isa naglalakad dito. Ang aga pa kasi, 8:30 pa lang. So, bali, iikot lang ako dito sa may bandang pavilion. Tapos, babalik na ako. So, ngayon, medyo brisk walking lang muna tayo. Mamaya pag nakuha ko na yung momentum,
saka ako tatakbo. So, Saturday evening na, matatapos na ang araw. And tomorrow is another day, Sunday na tomorrow. Tapos, for tomorrow, wala pa akong plans kung ano yung gagawin natin. Hindi ko sure kung makakapagkita kami ni Tupper or magkisimba ako or whatnot. Pero, ayun, hindi ko talaga sure pa kung ano yung mangyayari for tomorrow. Anyway, ang plano ko is to cut the video na lang every Saturday ng evening para come Sunday rather, ng morning is panibagong vlog tayo. So, yun lang, para meron din akong time para mag-edit. Anyway, that's all for this week's vlog. Again, thank you so much for watching this video. And kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-click mo na ang notification bell para kang updated sa aking every upload. Thank you so much for watching and I hope to see you in my next one. Bye!